Sa ganun ba karami ang nasayang na buhay dahil lang sa pagkabigong manahimik sa tamang panahon? Napakadaming oportunidadong nawala dahil sa mga salitang nabitiwan ng hindi pinag-iisipan sa paghahangad na mapatunayan ang sarili. Ngayon nga, napakarami ang nawawalan ng mahal sa buhay, ng trabaho, ng kapayapaan ng loob dahil hindi nila nauunawaan ang lakas ng tahimik, kalmado, at magalang na pagtitimpi. Pero may paraan. At ang nakakaalam nitong sining ay naiiba ang tingin sa kanila. Mas malakas. Mas mapagkakatiwalaan. Mas hinahangaan. Kung susubaybayan mo ang video na ito hanggang sa huli at isasagawa mo ang ipapakita ko, hindi ka na mapapansin. Hindi mo na kailangang magmakaawa para mapansin o humingi ng pagkilala. Makakamtan mo ito ng walang imik. Ako si Adriano at mahigit 10 taon na akong nag-aaral ng pilosopiya ng Estoicismo. Iniligtas ako ng Estoicismo sa mga panahong lubha akong nasasaktan. At ngayon, gabay ng pilosopiyang ito, tinutulungan ko ang libu-libong tao na mahanap ang katatagan, pagpipigil sa sarili, at pagpapahalaga sa sarili. Kung nararamdaman mong kailangan mong sumigaw para marinig o parang walang nakakapansin sa iyong halaga, ang video na ito ay para sa iyo. Napansin mo na ba na sa maraming sitwasyon, ang madaldal ay kadalasan ang may pinakakaunting sasabihin? Samantalang ang mga taong kakaunti lang ang salita, pero may tibay ng tindig, matalas na paningin, at maayos na pag-ugali ay parang kinokontrol ang paligid, kahit tahimik lang. Iyan ang kakayahang tinuturo ng Estoicismo, ang otoridad na nagmumula sa pagpipigil sa sarili. Madalas, iniisip natin na kailangan nating magsalita para mapansin. Magbigay ng opinyon sa lahat ng bagay, palaging magpaliwanag, punan ang bawat katahimikan ng mga salita. Pero kakaunti ang nakakaalam na ang walang tigil na pangangailangan na ipahayag ang sarili ay tanda ng kawalan ng kapanatagan. Ang taong palaging kailangang patunayan ang kanyang halaga ay hindi pa nakikilala ang kanyang tunay na kahalagahan. At ito ang pinakamahalagang punto ng pilosopiya ng Estoicismo, ang tunay na halaga ay hindi nakasalalay sa pagsang-ayon ng iba, kundi sa panloob na katatagan. Sinabi ni Seneca, ang katahimikan ay isa sa pinakamahalagang kasangkapan ng karunungan. At kung iisipin mo, ang mga sandaling pinakahangaan mo ang isang tao, ay hindi iyon yung mga oras na madaldal siya, kundi yung mga panahong matibay siyang tumayo kahit walang imik. Ang tahimik na lakas na ito ay hindi kahinaan, ito ay pagkontrol. Ito ay emosyonal na katalinuhan. Ito ay estratehiya. At ang pinakakamangha-mangha, ito ay halata sa mundo ng trabaho. Ang mga taong labis na nagsasalita sa mga meeting ay madalas na parang nangangailangan ng atensyon, gustong ipakita ang sarili. Pero ang taong nanonood, nakikinig, nag-aanalisa, at nagsasalita lamang kapag may mahalagang sasabihin, iyon ang taong mas binibigyang pansin ng iba. Dahil kapag nagsalita siya, may timbang ang kanyang mga salita. May halaga. Isang pag-aaral sa University of Columbia ang nagpakita na ang mga leader na nagsasagawa ng pagpipigil sa pananalita, ibig sabihin, iniiwasan ang pagsasalita ng padalos-dalos, ay nakikita bilang mas mapagkakatiwalaan, mas marangal, at mas epektibo sa kanilang mga desisyon. At ito ay dahil ang katahimikan ay lumilikha ng pag-asa. Ipinaparamdam ito sa iba ang lalim, hindi lamang ingay. Tulad sa isang mahirap na usapan. Nakaranas ka na ba ng pagtatalo kung saan inaasahan ng ibang tao ang iyong agarang reaksyon, pero nanahimik ka muna ng ilang segundo bago sumagot? Ang mga segundong iyon ay nagbabago sa emosyonal na dinamika. Ipinaparamdam nito na hindi ka kinokontrol ng emosyon, kundi ng katwiran. Na ikaw ang may hawak ng sitwasyon. Sinabi rin ni Epictetus, may 2 tainga tayo at 1 bibig para makinig ng doble kaysa sa ating pagsasalita. Ang prinsipyong ito, bagamat simple, ay may malalim na epekto. Lalo na sa ngayon, kung saan lahat ay gustong ipahayag ang kanilang opinyon sa social media, sa mga usapan, sa mga group chats. Karamihan ay nagsasalita para marinig pero walang nakikinig. At diyan nakasalalay ang susi, ang taong natutong makinig ng mabuti ay natural na nakakapagpataw ng respeto. Dahil ang pakikinig ng mabuti, nang hindi nakakaistorbo, nang hindi gustong iwasto, nang hindi gustong mangibabaw ay nangangailangan ng lakas. At ang tahimik na lakas na ito ay bihira. Kaya naman ito hinahangaan. Isang praktikal na halimbawa, isipin ang isang away sa pamilya. May taong nag-aakusa sa iyo ng hindi makatarungan, sumisigaw, nagtataas ng boses. Ang natural na hilig ay gantihan din siya ng ganoon. Pero ano ang gagawin ng isang estoiko? Makikinig siya. Maghihintay siya.
Susuriin niya kung ang reaksyong iyon ay karapat-dapat sagutin. At madalas, pipiliin niya ang katahimikan. Dahil nauunawaan niya na ang pagpipigil sa sarili ay mas epektibo kaysa sa pagtatalo. At sa paglipas ng panahon, binabago nito ang pananaw ng mga tao sa iyo. Magiging isang taong mahuhulaan ang emosyonal na katatagan sa magandang paraan. Isang taong nagbibigay ng seguridad, katatagan, kapanahunan. Kung gusto mo ng isang makabagong halimbawa na sumasalamin sa ugali na ito, tingnan mo si Keanu Reeves. Hindi mo siya makikitang nasa mga walang kwentang debate, mga pampublikong pagtatalo, mga padalos-dalos na pagsagot. Kakaunti lang ang kanyang sinasabi, pero tumpak ang kanyang mga ginagawa. At dahil dito, nabuo sa kanyang paligid ang imahe ng karunungan, kapakumbabaan, at tahimik na kapangyarihan. Hindi niya kailangang itaas ang kanyang boses para marinig. Ang kanyang pag-ugali ang nagsasalita para sa kanya. At ito ang pangunahing prinsipyo ng Estoicismo, ang iyong kilos ang dapat maging pangunahing paraan ng iyong pakikipag-usap. Hindi ang iyong sinasabi ang tumutukoy sa iyong halaga. Kundi ang iyong itinatayo kung paano ka kumikilos, ang iyong tinitiis ng tahimik. Ang tunay na Estoiko ay hindi kailangang maghambog ng kanyang lakas. Ipinakikita niya ito sa paraan ng kanyang pagharap sa mga pagsubok. Sa araw-araw, maaari itong ilapat sa mga karaniwang sitwasyon, nasa trapiko ka, may sumingit sa iyo. Ang hilig ay bumusina, magmura, gumanti. Pero pipiliin mo ang katahimikan. Magpapatuloy ka dahil naintindihan mo na ang iyong oras, ang iyong kapayapaan, ang iyong focus ay mas mahalaga kaysa manalo sa isang walang kwentang away. Nasa isang grupo ka, kung saan lahat ay gustong magpatingin sa pamamagitan ng pagkukwento, pagmamalaki sa mga nagawa, pakikipagkompetensya sa atensyon. Makikinig ka lang, ngingiti ng bahagya, at itatago ang iyong mga opinyon. At sa paglipas ng panahon, mapapansin ng mga tao, kakaunti lang ang kanyang sinasabi, pero kapag nagsalita na, kakaiba. At ito ang sikreto. Ang katahimikan, kapag maayos na nilinang, ay nagiging isang aura. Isang enerhiya. Hindi ito kawalan, ito ay pinagandang presensya. Pero tandaan, hindi ito ang pagiging malamig o antisosyal. Ito ay ang pagiging mapamili. Ang pag-alam sa tamang panahon ng pagsasalita, at higit sa lahat, ang tamang panahon ng pagtitimpi. Dahil ang may malay na katahimikan ay nagpapahatid ng higit pa sa mga salita. At ang pinakamaganda sa lahat, habang tumatagal, ang nakakaalam ng katahimikan ay nagkakaroon ng mas malakas na tinig sa loob. Dahil kapag ang panlabas na mundo ay tahimik, ang tinig ng konsensya ay lumalakas. At doon mo magsisimulang kumilos hindi sa inaasahan ng iba kundi sa kung sino ka talaga. Kaya simula ngayon, subukang magsalita ng mas kaunti at tumingin ng mas mabuti. Hindi para maging misteryoso, kundi para igalang dahil sa iyong mga ginagawa at hindi sa iyong sinasabi. Tandaan, ang mga maingay na tao ay nakakakuha ng atensyon pero ang mga tahimik ay ang naalala. Kilala mo ba ang pakiramdam na kahit gaano ka pa magsalita, hindi ka lang seryoso ng mga tao? Parang binabaliwala ang iyong mga salita, parang palagi mong kailangang patunayan ang isang bagay. Ito ay isang pasanin na dinadala ng maraming tao, ang pagsisikap na makamit ang respeto sa pamamagitan ng pananalita, samantalang ang tunay na respeto ay nagmumula sa pagkakaayon ng iyong sinasabi at ng iyong ginagawa. Sa Estoicismo, ang pagkakaayon na ito ay may pangalan, integridad. Sinabi ni Epictetus, huwag mong pag-usapan ang iyong pilosopiya. Isabuhay mo ito. Ibig sabihin, ano ang silbi ng pagsasabi na mayroon kang mga prinsipyo, kung ang iyong mga kilos ay kabaligtaran? Nauunawaan ng isang estoiko na ang mundo ay mas nagbibigay pansin sa iyong mga kilos kaysa sa iyong mga opinyon. At diyan nagmumula ang tahimik na respeto, kapag ang iyong pag-ugali ang nagsasalita para sa iyo. Ang problema ay karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa reaktibong paraan. Nangangako sila ng mga bagay na hindi nila natutupad, ipinangangaral nila ang mga ideyang hindi nila isinasabuhay, nagsasalita sila tungkol sa etika, pero nagwawala dahil sa maliliit na pagkukulang. At ang resulta ay hindi maiiwasan, nawawalan sila ng kredibilidad. At kapag nawala ang kredibilidad, walang pananalita ang makapagliligtas. Ngayon, mag-isip. Ilang beses mo na bang nakita ang isang taong nagsasalita ng mabuti tungkol sa emosyonal na kapanahunan pero sa unang kritisismo ay nawawalan ng kontrol? Ilang beses mo na bang narinig ang mga pangako ng pagbabago, pangako ng pagkilos, pangako ng respeto na hindi natupad? Sinisira nito ang mga relasyon. Sinisira nito ang tiwala sa trabaho. Sinisira nito ang iyong imahe sa sarili.
Dahil ang nagdudulot ng tunay na pagkadismaya ay hindi ang panlabas na paghatol, kundi ang pag-alam, sa kalooban, na hindi ka tapat sa iyong pinaniniwalaan. Ang integridad ng estoicismo ay madaling maunawaan, pero nangangailangan ng tapang para isabuhay. Nagsisimula ito sa katahimikan ng mga desisyon. Kapag pinili mong gawin ang tama kahit walang palakpakan. Kapag tinutupad mo ang iyong salita kahit walang nakakakita. Kapag tumatanggi kang bumaba sa antas, kahit na mas madaling manalo sa isang pagtatalo sa pamamagitan ng pagiging agresibo. Ang kasalukuyang lipunan, na may kultura ng hitsura at pagpapakilala sa sarili, ay naghihikayat sa kabaligtaran, ang pagpapakita ng higit pa sa kung ano ka, ang pagpapanggap na higit pa sa iyong buhay, ang pag-arte ng mga halaga sa halip na isabuhay ito. Pero ang presyo nito ay napakataas at ang pagbagsak hindi maiiwasan. Tignan mo lamang ang trahedyang halimbawa ni Lance Armstrong. Sa loob ng maraming taon, siya ay simbolo ng pagtagumpay, nanalo siya ng 7 edisyon ng Tour de France, hinahangaan siya sa buong mundo. Pero nalaman ang katotohanan, sistematikong doping, kasinungalingan, manipulasyon. Ang pananalita ay tungkol sa lakas at integridad pero ang kilos ay kabaligtaran. At nang mailantad ang kawalan ng pagkakaisa na ito, ang lahat ng kanyang prestihyo ay nawala. Hindi lamang titulo ang nawala sa kanya. Nawalan siya ng respeto. Ngayon tingnan mo ang kaibahan. Tingnan mo si Morgan Freeman. Hindi siya isang taong madaldal o may mga iskandalo. Ang kanyang tindig, ang kanyang mabagal na pananalita, ang kanyang mga gawaing panlipunan, ang kanyang pagkakapare-pareho sa loob ng maraming dekada lahat ay nagpapahatid ng integridad. Hindi niya kailangang sabihin na siya ay mapagkakatiwalaan. Nararamdaman ito ng mga tao. Dahil mayroong isang di nakikitang linya sa pagitan ng kanyang sinasabi at ng kanyang ginagawa, at ang linyang ito ay tuwid, matatag, hindi matitinan. Pinatutunayan ng agham na ang tahimik na integridad na ito ay may direktang epekto sa ating mga relasyon at sa pananaw ng iba. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Personality and Social Psychology ay nagpakita na ang mga taong nabubuhay alinsunod sa kanilang mga halaga ay may mas malaking posibilidad na makamit ang pangmatagalang respeto at tiwala, anuman ang kanilang posisyon sa lipunan o katayuan. At ano ang ibig sabihin nito sa praktikal? Nangangahulugan ito na kapag dumating ka sa oras na iyong ipinangako, kahit napagod ka, ito ay nagpapataw ng respeto. Kapag tumanggi kang magsismis, kahit na totoo ito ay nagtatayo ng iyong imahe. Kapag sinabi mong hindi ko alam, sa halip na magpanggap na marunong ka, ito ay nagbibigay ng higit na tiwala kaysa sa pagsisikap na magmukhang matapang. Madaling sabihin na ako ay matapat, ako ay tapat, ako ay makatarungan. Mahirap isabuhay ito ng tahimik kapag walang nakakakita, kapag walang nangungutya, kapag walang gagantimpala sa iyo dahil dito. Nauunawaan ng isang estoiko na ang pang-araw-araw na pakikibaka na ito ang tunay na larangan ng digmaan sa buhay. Sinabi ni Marcus Aurelius, mag-isip palagi sa mga taong, nang may buong katapatan, ay namuhay ayon sa katwiran at kabutihan. At ang pag-isip na ito ay hindi tungkol sa paggaya sa isang tao, ito ay tungkol sa pag-alala na ang tahimik na kadakilaan ay posible. Posible ang pagbibigay inspirasyon ng hindi nagsasalita. Ang pagtuturo ng hindi nangangaral. Ang pamumuno ng hindi nag-uutos. Sa huli, ang tanong na iniimbitahan tayo ng estoicismo na itanong ay, ano ang ginagawa ko kapag walang nakakakita? Dahil doon nagmumula ang iyong tunay na reputasyon. At kapag ang reputasyong ito ay itinayo batay sa tahimik na integridad, ito ay mas malakas kaysa sa anumang pananalita. Ang magandang balita ay maaari mo nang simulan ngayon. Walang anunsyo ng pagbabago. Walang kailangang sabihin na nagbabago ka na. Kumilos ka lang ng iba. Maging ang uri ng taong, sa paglipas ng panahon, ay hindi na kailangang ipagtanggol ang sarili dahil ang kanyang mga kilos na ang gumawa na noon para sa kanya. Gusto mong marinig? Kaya una, maging matapat. Dahil ang pinakamalakas na tinig ay ang hindi kailangang sumigaw. Napansin mo na ba kung paano ginagawang nakakapagod ang paligid ng ilang tao sa pamamagitan ng kanilang mga salita? Masyado silang madaldal, masyado silang nagpapaliwanag, palagi nilang ipinagtatanggol ang kanilang sarili, parang palagi nilang kailangang kumbinsihin ang isang tao sa isang bagay pati na ang kanilang sarili. Nakakapagod. At mas masahol pa, ito ay madalas na hindi nagbibigay ng higit na respeto, nagdudulot ito ng kabaligtaran. Sa huli, kapag ang isang tao ay masyadong madaldal, ang naipapahiwatig ay kawalan ng kapanatagan.
At dito itinuturo ng Estoicismo ang isa sa mga pinakamakapangyarihang armas para magpataw ng respeto nang hindi nagtataas ng boses, ang emosyonal na pagpipigil sa sarili. Si Epictetus ay naging diretsyo ng sabihin, imposible para sa isang tao na matuto ng bagay na sa tingin niya ay alam na niya. Nalalapat din ito sa katahimikan. Maraming tao ang naniniwala na ang pagpipigil sa sarili ay kahinaan, na ang pagtitimpi ay pagkatalo, na ang pagkontrol sa sariling emosyon ay pagpipigil sa sarili. Pero ang katotohanan ay kabaligtaran. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa hindi pagtugon sa inaasahan ng mundo. Sa hindi pagiging alipin ng mga hilig. Sa pagpapanatili ng sariling balance kapag ang lahat sa paligid ay nawawalan ng balanse. Nakaranas ka na ba ng isang sitwasyon kung saan may taong nang inis sa'yo at sumabog ka? Siguro sa trapiko. Siguro sa trabaho. Siguro sa bahay. At pagkatapos naramdaman mo ang pagsisisi. Ang pakiramdam na kung huminga ka lang ng 5 segundo, magiging iba ang lahat. Ito ay mas karaniwan kaysa sa inaakala. Ayon sa isang pag-aaral ng American Psychological Association, higit sa 70% ng mga tao ang nagsasabing madalas silang nagsisisi sa kung paano sila nakareaksyon ng emosyonal sa mga sitwasyon ng stress. 70%. Ipinakikita nito na karamihan sa mga tao ay hindi nagdurusa dahil sa mga pangyayari mismo, kundi dahil sa kung paano sila nakareaksyon dito. Si Marcus Aurelius ay nag-iwan ng isang mahalagang aral tungkol dito. Ang pinakamagandang paghihiganti ay ang hindi maging katulad ng mga taong nakasakit sa iyo. Ito ay isang malalim na prinsipyo ng estoikong pagpipigil sa sarili. Kapag sumagot ka ng kalmado sa isang kritisismo, iniiwasan mo ang alitan. Kapag pinili mo ang katahimikan sa harap ng panunukso, inaalis mo sa iba ang kontrol sa iyong isipan. At kapag hindi mo hinahayaan ang pag-ugali ng isang tao ang tumukoy sa iyo, pinatutunayan mo na ikaw ay malaya. Ito ay lakas. Ito ay nagpapataw ng respeto. Ngayon, tingnan kung paano ito nalalapat sa totoong mundo. Isipin ang isang pulong sa trabaho kung saan lahat ay nagagalit, nag-aakusahan, tinuturo ang mga may kasalanan. At nananatili kang kalmado, nakatuon, layunin. Walang pagtataas ng boses. Walang pag-istorbo. Walang pagkawala ng focus. Ano ang mangyayari? Magbibigay pansin ang mga tao. Magbabago ang klima. Ang iyong presensya ay magiging kapansin-pansin. Hindi dahil sumigaw ka, kundi dahil hindi ka nawala sa kabuluhan. Ito ay pamumuno. Ito ay tunay na impluwensya. At walang kinalaman ito sa mataas na posisyon o formal na otoridad. May kinalaman ito sa pagkontrol sa sarili. At kung sa tingin mo ang pagpipigil sa sarili ay isang kaloob, isang bagay na ipinanganak mo mag-isip ka ulit. Ito ay maaring sanayin. Pero hindi mo masasanay ang pagpipigil sa sarili kapag kalmado ang lahat. Ito ay nabubuo sa mga sandali ng tensyon. Kapag handa ka nang sagutin ang nakakasakit na mensahe. Kapag may taong humihiya sa iyo sa publiko. Kapag may tukso na kumilos ng may galit, may nasaktang pagmamalaki. Sa mga oras na ito, pinipili ng estoiko ang may malay na sagot. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil alam niya na ang bawat reaksyon ay humuhubog sa kanyang reputasyon at, higit pa rito, sa kanyang pagkatao. Kung gusto mo ng isang tunay na halimbawa kung paano sinisira ng kawalan ng pagpipigil sa sarili ang lahat, imposibleng hindi maalala si Will Smith sa seremonya ng Oscar noong 2022. Sa loob ng ilang segundo, dinungisan niya ang mga dekada ng isang matagumpay na karera. Bakit? Dahil hindi niya napigilan ang isang emosyonal na hilig. Iyon ay isang sampal na nag-udyok sa buong mundo, ngunit ang nanatili ay hindi lakas, kundi kawalan ng balanse. At ang respeto na naroon sa kanyang pampublikong pag-ugali ay gumuho na parang kastilyo ng buhangin. Iyon ay isang malinaw na simbolo kung paano ang pagkawala ng kontrol sa sarili ay maaaring sirain ang iyong pinaghirapan sa buong buhay mo. Sa kabaligtaran, isipin mo si Barack Obama. Ano man ang mga ideolohiya, may isang bagay na halos lahat ay kinikilala sa kanya, tindig. Kalmado. Kahit na sa harap ng mga pag-atake sa politika, kahit na sa harap ng napakalaking krisis, ang kanyang imahe ay palaging naugnay sa kalmado, balanse, emosyonal na katalinuhan. Ito ay nagpapataw ng respeto. At hindi ito sa kanyang sinasabi kung paano siya kumikilos. Ito ang katahimikan sa mga mata na nagpapahatid ng paniniwala. Ito ang kontrol sa pananalita na nagpapakita ng paghahanda.
At ito mismo ang uri ng pag-ugali na pinahahalagahan ng estoicismo bilang isang mataas na bertud. Sapagkat, sa huli, hindi mo kontrolado ang sinasabi ng iba. Hindi mo kontrolado ang mundo sa paligid mo. Pero palagi may kapangyarihan ka sa iyong tugon. At ang paraan ng iyong pagtugon sa mundo ay tumutukoy kung paano tumutugon ang mundo sa iyo. Gusto mong igalang? Matutong manahimik kapag sumisigaw ang iyong galit. Matutong ngumiti kapag halata ang panunukso. Matutong pumili ng tamang oras para magsalita at ang pinakamatalinong oras para manahimik. Hindi ka iniimbitahan ng estoicismo sa kawalang kilos. Iniimbitahan ka nito sa katalinuhan. At ang pagpipigil sa sarili ay hindi ang pagpipigil sa mga emosyon. Ito ay ang hindi pagpapahintulot na kontrolin ka ng mga emosyon. Tandaan, ang sumasabog ay nawawalan ng kontrol. Ngunit ang nakokontrol sa sarili ay kinokontrol ang anumang lugar na kanyang pinapasukan. Napansin mo na ba na ngayon, lahat ay gustong mapansin? Ang mga social media ay naging mga display ng tahimik na pagsigaw para sa atensyon. Lahat ay sinusubukang ipakita ang halaga, patunayan ang isang bagay, palaging nagpapaliwanag. Ngunit mas sinusubukan ng isang tao na patunayan ang isang bagay, mas parang sinusubukan niyang kumbinsihin ang kanyang sarili, at mas kaunting paniniwala ang ibinibigay ng iba. Ang estoicismo ay nagmumungkahi ng eksaktong kabaligtaran, sa halip na ipakita ang halaga, maging isang taong matatag na ang presensya ay nagsasabi na ng lahat. Nang hindi na kailangang magsalita. Gaya ng sinabi ni Seneca, ang puno ay nananatiling tahimik habang lumalaki. Ang maingay ay ang palakol na pumuputol dito. Ang may mas maraming laman ay mas tahimik. Sa kasalukuyan, nabubuhay tayo sa isang lipunan na adik sa pagpapatunay. At dito nawawala ng kontrol ang maraming tao sa kanilang sariling landas. Dahil nabubuhay sila para makita, purihin, tanggapin. At kapag hindi dumating ang pag-aaproba na ito, na hindi maiiwasan, dahil walang nakakapagbigay kasiyahan sa lahat, ang tao ay bumagsak. Nakakaramdam siya ng pagiging hindi nakikita, pagkawalang halaga, kawalan ng halaga. Ito ay isang emosyonal na bitag. At mas masahol pa, ito ay isang di nakikitang kulungan na kumukonsumo ng enerhiya, pagpapahalaga sa sarili at layunin. Ang katahimikan sa kontekstong ito ay nagpapalaya. Dahil ito ay hindi para sa iba. Ito ay isang may malay na pagpili na maging mapayapa sa sarili, anuman ang iniisip ng mundo. Nauunawaan ng estoiko na ang halaga ay hindi ipinakikita sa mga pananalita, kundi sa mga paulit-ulit, tahimik at pare-parehong pagkilos. Iyon ang empleyadong hindi nakikilahok sa mga chismis, hindi nagsisikap na magpataw ng impresyon, ngunit nagbibigay ng lahat ng may kahusayan. Iyon ang kaibigang hindi nagmamalaki sa tulong na kanyang inaalok, ngunit laging naroon kapag kailangan. Iyon ang babaeng hindi kailangang ipakita ang kanyang lakas, dahil siya ay naging malakas na. Nakikita ito ng mundo. At nirespeto. Dahil walang nagpapataw ng higit na otoridad kaysa sa pagkakaayon ng pananalita at kilos. Mayroong isang bagay na lubhang makapangyarihan sa taong hindi na kailangang magpaliwanag. Dahil kapag kumilos ka ng may integridad at namumuhay ng may layunin, mauunawaan ng mundo, kahit na matagal pa. At ang pinakakawili-wili ay ang mga taong talagang nagniningning ng matagal ay, sa pangkalahatan, ang mga taong hindi nagsisikap na lumiwanag. Masyado silang abala sa paggawa ng dapat gawin. Nang tahimik. Araw-araw. Walang madla. At ito ang nagtatayo ng reputasyon. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang reputasyon ng mga tao ay dapat hatulan sa kanilang mga kilos at hindi sa kanilang mga salita. Isang tunay at kapansin-pansing halimbawa nito ay si Keanu Reeves. Siya ay palaging pinupuri dahil sa kanyang mahinahong pag-ugali, kabutihan at kapakumbabaan. At ang pinakakawili-wili, bihira siyang lumalabas sa mga headline dahil sa mga kontrobersya. Hindi siya nakikilahok sa mga pampublikong pagtatalo, hindi siya sumasagot sa mga pag-atake. At gayon paman, o dahil dito, siya ay isa sa mga pinakaiginagalang na figura sa Hollywood. Hindi niya kailangang magpaliwanag para ipakita ang kanyang halaga. Nilikha niya ang halaga sa pamamagitan ng mga kilos. Sa presensya. Sa katahimikan. At bakit ito nagdudulot ng napakalaking epekto? Dahil ang mundo ay nasanay na sa ingay. At kapag may isang taong hindi nangangailangan nito, ang atensyon ay kusang bumabaling sa kanya. Hindi dahil sa puwersa, kundi dahil sa kaibahan. Ang katahimikan, sa kasong ito, ay nagiging salamin na nagpapakita ng pagiging mababaw ng iba at ang lalim ng taong naglilinang nito.
Ngayon, tignan kung paano ito nalalapat sa iyo ngayon. Minsan, nadadala tayo sa pagnanasang sumagot sa mga batikos online, ipagtanggol ang sarili sa mga tsismis sa opisina, o ipaliwanag ang mga desisyon sa mga taong wala namang pakialam. Pero may mahalagang tanong ang pilosopiya ng Estoicismo, nasa kontrol ko ba ito? At higit pa, kailangan ko bang magsalita? Kung hindi naman lumalala ang sitwasyon sa pagtahimik, marahil mas mabuting manahimik na lang. Maraming pag-aaral ang nagpapakita ng malakas na ugnayan ng labis na paggamit ng social media sa pagtaas ng antas ng pagkabalisa, depresyon, at pakikipagkumpara sa iba. Bakit? Kasi habang mas hinahanap natin ang pagsang-ayon ng iba, mas nagiging bukas tayo sa panghuhusga. Kaya ang katahimikan, parang isang kalasag, hindi para tumakas, kundi para pangalagaan ang sarili, para ituon ang pansin sa mahahalagang bagay, para hindi maging alipin ng inaasahan ng iba. Normal lang ang makaramdam na hinahamak, bahagi yan ng buhay. Ang likas na ugali natin, gusto nating patunayan na mali sila. Pero ang itinuturo ng Estoicismo, hindi dapat ang reputasyon ang habulin natin, kundi ang pagbuo ng karakter. Ang karakter ay tahimik, pero mas malakas magsalita, kaysa sa anumang argumento. Gaya ng sabi ni Epictetus, huwag mong sayangin ang salita sa pagpapaliwanag kung sino ka, hayaan mong ang iyong gawa ang magsalita para sa iyo. Ang halaga ng pagbuo ng sarili sa katahimikan ay hindi mapapantayan, kahit wala pang pagsang-ayon o paghanga mula sa iba. Kaya nga totoo ang halagang yan. Kaya kapag pinagdudahan ka, huwag kang sumigaw, magtrabaho ka. Kapag hindi ka pinapansin, huwag kang magpaliwanag, ituloy mo lang. At kapag humingi ang mundo ng patunay, ngumiti ka lang ng tahimik at hayaan mong ang iyong buhay ang sumagot. Ang tahimik na paggalang ay hindi matitinag. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagsigaw, kundi sa katatagan, pagiging palagian, at kalmado. Sa isang mainay na mundo, kung saan lahat ay naghahanap ng atensyon, ang paghahanap ng lakas sa katahimikan at halaga sa pagkilos ay isang malaking bertud. Sa paggawa nito, mas malinaw, mas malaya, at mas kaunting emosyonal na pagod ang nararamdaman natin. Tumitigil na tayo sa pagre-react sa lahat at itinuon ang ating enerhiya sa dapat pagtuunan ng pansin, ang tahimik na pagbuo ng pinakamagandang bersyon ng ating sarili. Kung may naantig sa iyo sa mga salitang ito, naghihintay ang susunod na hakbang ng iyong paglalakbay. Panoorin ang video sa screen mo para umunlad pa sa karunungan ng Estoicismo at maging mas mabuting tao. Salamat sa panonood, magkita-kita tayo sa susunod na video.